Magpapakalat po ng dagdag na pampasaherong sasakyan ng Department of Transportation or DOTR para sa transport strike mula ngayong Lunes hanggang Marso 26. Ayon po yan kay DOTR Secretary Vince Dizon. Dagdag bus ang ipapakalat po sa EDSA busway habang magtataas ng bilang ng tren sa LRT1, LRT2 at MRT3. Magbibigay rin po ng libreng sakay ang MMDA sa mga apektadong ruta. Hinimok naman ni Dizon ang transport groups na makipagdialogo sa halip na magdaos ng protesta. Sinuspindi naman ang face-to-face classes sa ilang paaralan ngayong Lunes dahil po yan sa transport strike ng Manibela, kabilang ang UST, UE, PUB, Mapua, FEU, De La Salle University at Adamson University. Samantala, inanunsyo po ng Manibela ang strike bilang protesta laban sa PUB modernization program habang ilang paaralan ay nagpatupad naman ng online classes bilang paghahanda. Inatasan po ng Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court or ICC ang prosecution at defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na isumiti ang kanilang mga ebidensya sa darating na Abril. Ayon sa kautusan, dapat ihanda ng prosecution ng listahan ng ebidensya bilang ng testigo at kanilang testimonya bago ang Abril 4, 2025. Samantala may hanggang Abril 11 ang kampo naman ni Duterte upang magsumiti ng kanilang obserbasyon at ipahayag kung maghahain sila ng sariling ebidensya o testigos sa confirmation hearing sa darating na Setyembre. Binigyan naman po ng ICC ang registry ng hanggang April 2 upang ihain naman ang obserbasyon ukol sa partisipasyon ng mga biktima. Kabilang na po ang admission proceedings at legal representation. Hinamon po ng Malacanang ang mga nagpapakalat ng fake news na patunayan ang aligasyong inedit ang larawang ipinost ni First Lady Liza Marcos sa kanyang social media. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, walang alam sa nasabing pagpupulong ang mga bumabatikos. Aniyang mas mainam na hamunin ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon na maglabas ng ebidensya upang patunayan ang kanilang mga paratang. Matatandang ipinost po ni First Lady Marcos ang larawan ng regular meeting ng Asian Cultural Council sa Pangarap Clubhouse sa Malacanang Park na agad umani naman ng espekulasyon at akusasyong Photoshop ito. Samantala itinanggi rin ng palasyo ang ulat na naharang si First Lady Marcos sa Amerika na bumisita roon para sa isang working visit at dumalo sa ilang mahalagang pagpupulong. Sisilipin po ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang pagbabayad ng buwis ng mga social media influencers at vloggers. Ayon yan kay Attorney Ron Micael, uwi ng ahensya. Bumuo na ng task force upang tutukan ang kanilang tax liabilities. Tugon ito sa pagtatanong ni Antipolo City Representative Romeo Acop sa pagdinig ng TRICOM noong Biyernes. Ayon kay Acop, inatasan po ang BIR na magsumiti ng datos kung ilan sa mga social media personalities ang nagbabayad ng buwis. Ayon po kay Uy, karamihan sa mga influencer ay rehistrado, ngunit may mga hamon sa pagsisiyasat dahil ang ilan ay may kapangalan na ibang taxpayer. Hinimok din ang social media platforms at content creators na linawin ang kanilang pagbabayad ng buwis lalo na't may influencer na kumikita umano ng hindi bababa sa 5 million pesos kada araw. Sa iba pang balita, muling hindi binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangalan ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas nitong Sabado, Marso 22. Sa kanyang talumpati, isa-isang ipinakilala po ng Pangulo ang mga kandidato sa senatorial slate ng administrasyon. Kabilang po si Representative Camille Villar na hindi nakadalo. Gayunpaman, hindi niya nabanggit ang pangalan ni Senator Amy na wala rin sa nasabing pagtitipon. Matatandang hindi rin niya nabanggit ang senadora sa rally sa Cavite noong Biyernes. Isang araw matapos nitong simulan ang Senate inquiry kaugnay ng umano'y pagsuko ng administrasyon kay Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Nauna na sinabi po ni Senator Amy na hindi muna siya makikisali sa kampanya upang tutukan ang investigasyon. Pinayuhan po ang mga motorista na gumamit po ng alternatibong ruta dahil sa pansamantalang isasara ang ilang bahagi ng North Luzon Expressway or NLEX sa ilalim po yan ng Marilao Interchange Bridge northbound para po sa repair maintenance nitong linggo.
Ayon po sa Alex Corporation, magsisimula ang pagkukumpuni sa Marso 24, alauna ng hapon at tatagal hanggang Marso 28, alas 11 ng gabi. Posibleng magbukas din ng zebra lane sa southbound direction. Pinapayuhan po ang mga motorista na magplano ng biyahe upang maiwasan naman ang abala sa trapiko. Matapos po ang mahigit 5 linggo, muling nasilayan po si Prof. Francis sa publiko nitong linggo, Marso 23, nang siya ay magpakita at mag-wave mula po yan sa balkonahe ng Gemelli Hospital sa Rome. Ang 88 anyos na Santo Papa ay dinala po yan sa ospital noong Pebrero 14 dahil po yan sa matinding impeksyon sa baga. Ayon naman sa kanyang mga doktor, kinakailangan pa niya ng mahabang pahinga at 2 buwang rehabilitasyon sa Vatican. Sa kanyang maikling paglabas, nakasakay siya sa wheelchair, ngumiti at nagpasalamat sa isang taga-suporta na nagbigay ng dilaw na bulaklak. Bagamat kapansin-pansing na mamaga ang kanyang mukha at mahina ang kanyang boses, patuloy siyang nagpapagaling. Patuloy po na mararanasan ang maulap na panahon na may kasamang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw po ng Lunes, Marso 24 dahil po yan sa 3 weather system, ayon po yan sa Pag-asa. Ang Intertropical Convergence Zone or yung ITCZ ay magdadala po yan ng mga maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa bahagi po ng Davao Region, Zamboanga Peninsula, Sorsogon at BARMM. Samantala, ang Northeast Monsoon naman o yung amihan ay magdudulot naman po yan ng mga malamig na panahon at bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa parte po ng Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley. Dahil naman po sa umiiral ng easterlies, asahan naman po ang maulap na panahon na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorm sa parte po ng Bicol Region, Northern Samar, Western Visayas, Eastern Samar, Romblon at parte po ng Palawan. Samantala, dito naman po sa parte ng Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, makakaranas naman po tayo ng mga bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong mga pag-ulan o thunderstorm. Sa ngayon, wala pang inaasahang bagyong papasok o mabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa mga susunod na araw. Gayunpaman, pinapayuhan po ang publiko na manatiling updated sa mga abiso ng Pag-asa para sa posibleng pagbabago sa lagay ng panahon. Kayo ba ay mahilig sa mani? Alam niyo ba na ang kasoy o cashew nuts ay hindi lang masarap kundi puno rin ng sustansyang mabuti para sa ating katawan? Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw. Ayon sa Harvard T.H. Chan School of Public Health at National Institute of Health, ang kasoy ay isang superfood na punong-puno ng vitamins, mineral at healthy fats. Narito ang ilan sa mga benepisyo nito. Pampalakas ito ng puso. Ang kasoy ay mayaman sa monosaturated at polyunsaturated fats na nakakatulong sa pagpapababa ng mga bad cholesterol o LDL at pagtaas ng good cholesterol o HDL ayon yan sa American Heart Association. Dahil dito nababawasan ang panganib ng sakit sa puso at high blood pressure. Maliban dyan, pampatibay din ito ng ating buto at ngipin. Mayaman ang kasoy sa magnesium at phosphorus na mahalaga para sa malakas na buto at matibay na ngipin. Ayon niyan sa National Institute of Health. Pangontra din ito sa diabetes. Ayon sa Journal of Nutrition and Metabolism, ang regular na pagkain ng kasoy ay nakakatulong sa pag-regulate ng blood sugar levels, kaya magandang kainin ito ng mga may diabetes o gustong maiwasan ang sakit na ito. Maliban dyan, pampaganda din ito ng balat at ating buhok. Ang kasoy ay mayaman sa copper na tumutulong sa produksyon ng collagen at elastin. Ayon sa Harvard Medical School, nakakatulong ito sa pagpapanatili ng makinis sa balat at malusog na buhok. Pampalakas ng immune system. Dahil mayaman ito sa zinc at antioxidants, pinapalakas ng kasoy ang ating immune system laban sa iba't ibang sakit ayon niyan sa National Library of Medicine.